the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, bringeth forth his fruit, his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth shall prosper. So let us prepare our hearts and minds as we listen to God's message. He delivered to us by God's servant, Reverend Mario. Lord bless you today. Sinasabi ng awit, it's only Jesus who can save us. It's only Jesus who can heal us. It's only Jesus who can fix all our problems. Kaya sa hapon na ito, dalhin natin sa Panginoon Jesucristo yung ating mga kapwa-tuhato, kalapit na yung ating mga kaibigan, dalangin, mga panawagan, na matugunan ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po lahat ay tumayo. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon Jesucristo, itaas ang kamay. Okay, may bayo na. Tayo sama-sama manalangin. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin, Lord Jesus. Sapagkat wala ka pong katulad. Tanging ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang binigay sa silong ng langit ng iyong pangalan ang siyang matatawagan na aming tagapagligtas. Tagapagligtas sa lahat ng kapahamakan, tagapagligtas sa lahat ng kasiraan, tagapagligtas sa lahat ng masama, tagapagligtas sa lahat ng dulot ng sanlibutan na ito, Panginoon, upang sirain, tangkain na gibain ang buhay na dulot mo po, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. And we can have confidence in you, believing, Lord, that there's no world power that can overcome you. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang the Almighty Lord God the Son, incarnate the Lord Jesus Christ, who has overcome this world. Kaya nga, Panginoon, buo ang aming kalooban. We have confidence in you. We come before you with boldness, before your throne of grace, before your throne of mercy, that we may find grace and mercy at the time of our need. And we are very needy people, Lord, because without you, we cannot do anything. Kaya nga, Panginoon, kami po ay nakadulog ngayon sa iyong harapan upang sama-sama po kami. At hindi lamang kami at ang aming sambayan, kundi kalakip namin ang lahat ng mga kaisa namin sa pagdedeboto ng aming lahat sa iyo, na saan man sila, Panginoon. Nilalapit din namin sila sa aming mga panalangin na ito, na ikaw po ang tumatagpo sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak na iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang magdulot ng kagalingan doon sa mga may karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang siyang tumustos sa mga pangangailangan niyo o may mga kakulangan at kawalaan.
Ikaw din, Panginoon Jesucristo, ang magdulot ng tagumpay laban sa lahat ng tukso, laban sa lahat ng pwersa ng sanlibutan na ito na magtangkang sumira sa buhay ng dulot mo po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon Jesucristo, ang siyang magbigay ng kapayapaan at kaayusan sa buhay ng bawat isa sa amin na merong hinahanap na sigalot o gusot sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, tanging ikaw lamang ang makakatugos sa lahat ng aming mga panalangin nito. Sapagkat alam namin, Panginoon, na sa iyong panustos, sa iyong pagtugon, sa iyong provision sa bawat isa sa amin, wala na po kami pangangailangan pa. Sapagkat sa iyo, Panginoon Jesucristo, meron ang katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nabanggit man namin o hindi, subalit alam mo, Panginoon, aming inayag sa iyo ang bawat pangangailangan namin na ito, Panginoon. At ikaw din na nagsabi, Panginoon, na anuman ang aming hihingin sa iyong pangalan, yun ay gagawin mo upang ang anak, upang ang ama ay magwalhati doon sa anak. Kaya nga ngayon, Panginoon, tinatanggap namin, inamin namin ang iyong mga katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiniling mula sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Ako po natin tayo lahat. Sa Romans chapter 8, verse 28 to 29, ay merong pinasulat ng Panginoon kay Apostol Pablo doon sa pagkasi ng banal na Espiritu. Na sinasabi doon, sapagkat nalalaman natin na mga ito ay hindi na imagination, hindi ito wishful thinking, no? Kundi nalalaman natin, sapagkat nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay, masama, mabuti, lahat yan ay pinaglalapit-lapit, pinagtuwang-tuwa, pinagtulong-tulong, pinagsama-sama ng Panginoon upang ito ay gagawa sa ikabubuti ng hindi lahat. Ikabubuti ng mga umibig sa Diyos at tumatalima sa pagkakatawag sa kanila. For we know that all things are working together for good to them that love God and are called according to His purpose. Ito ay madalas na babanggit natin pag kayong problema ay ang tao ay problema na to express our confidence in the Lord that He is still in control of everything. Pagka nayayanig na yung buhay mo, hindi mo malaman ang gagawin mo, tila nagtatagumpay ang masama laban sa iyo. Subalit, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, siya pa rin ang may hawak ng lahat ng mga bagay. No? Masama, mabuti, pero hawak pa rin ng Panginoon. He is still in control. To make all things work together for good, hindi for bad. No? Hindi for worse. For good to them that love God and are called according to His purpose. Ito ay para sa mga umiibig sa Diyos. Sapagkat yung unang bahagi ng Ten Commandments
Sinasabi na, iibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. That's the first that's the first greatest law, no? At ang pangalawa ay, kapag yun ay ginagawa mo, saka mo palang maibig ang iyong kapwa ng katumbas ng pag-ibig mo sa iyong sarili. It's very difficult for us if you do not love the Lord first. Then paano maibig ang kaaway mo? Sabi ni Jesus, love your enemies. Yung naturalesa natin, hindi natin magagawa yun. Subalit kapag yung sarili mo ay ipinasakit mo, ipinailalim mo, ipinalinsunod mo sa iniibig mong Panginoong Diyos, saka mo pala masunod yung ibig mo yung kapwa. Sasabihin mo, Lord, kung ako lang masusunod, hindi ko ibigin niya. Kung kasok-kasok ka, kung makasok-langsok ka, hindi ko ibigin niya. Subalit, alang-alang sa iyo, Panginoon, ibigin ko sila. Yun. So, that's how it works, no? Yun ang unang first. Yun ang unang commandment, unang greatest commandment na binigay sa atin ng Panginoon. Ibigin mo yung Panginoon Diyos. But, sino ang ibigin natin ng Panginoon Diyos? No? Dahil meron tatlong kapila sa isang uri ng pagka-Diyos. Meron Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yung sa lumang tipa, ang nagbigay ng 10 Commandments kay Moses, yung nagpahayag kay Moses na giver ng 10 Commandments, yung nagdedemand ng worship mula sa mga tao, nagdedemand ng obedience sa mga tao, ay yung the great I am. Yung the great I am na yan ay nagpahayag sa bagong tipan na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo nung sabihin niya, wala pa si Abraham, ay ako na nga. Before Abraham was, I am. So, kailangan maliwanag sa atin na yung Panginoon Diyos na nagpapakilala, tumitipan, nagpapahayag, nangungusap, nagpapakita, doon sa lumang tipan, yan ang Panginoon Kristo. No? So, pagdating sa New Testament, mas maliwanag. Dahil ang ibigin natin dito sa New Testament ay yung Diyos Anak. Sabi ng ating Panginoon Kristo, halimbawa, siyang nag-iingat ng aking kautusan. He was my commandment. And keepeth them. At ginagawa ang mga ito ay siyang umiibig sa akin. Sa mga tuwid, ito ngayon, rin-require ng Panginoon na sa ating pagsunod, pag-iingat ng kanyang mga salita, ng kanyang mga utos, ito yung expression of our love to the Lord Jesus Christ. No? He was my commandment and keepeth them is the one who loves me. And he shall be loved of my Father. Pag tayo umiibig sa Panginoon Kristo, sa pag-alinsunod ng kanyang mga salita, iibigin naman tayo ng Diyos Ama. He shall be loved of my Father, and I will love Him, and I will manifest myself to Him. So, kapag tayo ay iniingatan natin itong mga salita ng Panginoon, mga kautusan niya ito, ginagalat natin ito, iibigin tayo ng Ama, iibigin tayo ng Anak, at tayo ay pagpapahayagan. The Lord Jesus Christ will reveal Himself to us. I'll try to say some more about that later. So, sino yung Panginoon Diyos na ating iibigin? Ang ating Panginoon Kristo, sapagkat
kung hindi natin iniibig ang Panginoon sa Kristo, sabi ng Panginoon salita ng Panginoon, sinulat ni Apostol Pablo na ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon sa Kristo, siya ay anathema. Siya ay isinumpa. So, dito, kung gusto natin matiyak yung sinasabi dito na lahat ng mga bagay na kakalakit-lakit sa ikabubuti, kanino? Yaong mga umiibig sa Diyos. Sino yung Diyos na iniibig nila? No? Dahil hindi naman natin maibig yung tatlo ng sabay-sabay. No? We cannot serve 3 masters. No? We cannot serve 2 masters. Much less can we serve 3 masters. Kinakailangan isa lang sa kanila. At yung isa lang na nagmamanifest sa 3 persona sa isang uri ng pagka-Diyos, yun ang Diyos Anak. So, yung sinasabi kayo na iniibig na Diyos ay ang Panginoon sa Kristo. No? So, kung iniibig mo ang Panginoon sa Kristo, sabi nga, lahat ng mga bagay ay nagkakalapit-lapit para sa ating ikabubuti. At doon sa mga tumatalima sa pagkakatawa sa kanila. Ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos na tumatawa sa atin. Nananawagan para sa atin. Malawak yan, pero ito lang. Ang Panginoon sa Kristo, tinawag tayo para mananaw. No? Bakit? He called it the things that be not as though they were. Yung mga wala pa, pag tinawag ng Panginoon, nagkakaroon. No, sabihin niya, let there be light, and there was light. Yung sa pananalita ng Panginoon, yung wala, nagkaroon. No? Yung sanlibutan na wala, na pagkaroon ng Panginoong Yesu Cristo. Paano? By the word of His mouth. So, tinawag tayo ng alala. Tinawag din tayo na ligtas. No? Because the Lord Jesus Christ came not to call the righteous, but sinners unto repentance. Sino yung sinners na yan? Sa likod ko, sa harap ko, sa kanan. No. Lahat yan. Tayo. No? We've been declared sinners. All of us. Tayo tinawag ng Panginoon na may ligtas. Pangatlo, tayo rin tinawag ng Panginoon sa Kristo para maglingkod sa Kanya. Yung calling ng Panginoon sa basa sa atin, yung pagkakatawag. The calling of the Lord Jesus Christ is without repentance. Meron pagkakatawag sa atin ayon doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. May pagkakatawag na lalaki, may pagkakatawag na babae. Walang tinawag na nasa gitna. No? Third sex. No. Dalawa lamang. Lalaki, babae. Babae, lalaki. May pagkakatawag sa atin na tayo ay maging magulang. No? Maging magulang. Ganapin natin yung mga tungkulin natin bilang magulang. Huwag nating bitawan ang ating mga responsibilidad bilang magulang. No? Kung tayo ay tinawag na maging ama ng tahanan, gawin natin yung ating tungkulin bilang ama ng tahanan. Kung tayo ay tinawag maging nanay ng tahanan, kinakailangan ganapin natin yung ating tungkulin bilang nanay ng tahanan. Kung tayo ay tinawag bilang anak, ganapin natin ang ating tungkulin bilang anak. No? Ano yun? Bigyan mo ang karangalan ng iyong mga magulang. No? Yun yung nasa commandment na ating nire-recite. Honor thy
thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth you. No? So, bawat sa atin ay may tungkulin. Pero may isa pang panawagan sa atin ng Diyos Ama na tayo ay tinawag niya na makipagsalong buhay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. No? God is faithful, who has called us into the fellowship of His dear Son, Jesus Christ. So, tayo ay makikipagsalong buhay sa Kanya. Paano yung makikipagsalong buhay? Life sharing, koinonia, no? Yung buhay mo ay gugulin mo para kay Jesus. Sapagkat si Jesus, siya ang unang nagdugol ng buhay para sa iyo. Kaya madalas, babanggit natin sa communion na makatarungan, no? Matuwid, makatarungan lamang, na kung si Jesus binigay niya ang kanyang lahat sa atin, ibibigay din natin ang ating lahat para sa Kanya. Hindi natin matutumbasan yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yung blessings na binigay niya sa atin ay walang hanggan. Hindi natin matutumbasan yun. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na bibigay natin kay Jesus may hanggan. Pero kapag pagbibigay, kapag usapan, kung binigay ni Jesus ng kanyang lahat, ng kanyang walang hanggang buhay para sa atin, may bibigay din natin ang ating lahat kay Jesus. No? Diyan magkakaroon ng justice. Magkakaroon ng justice. Bigayan ng lahat. So, tinawag tayo ng Diyos Ama na makipagsalong buhay sa kanyang anak. Bakit? Sapagkat, doon sa verse 29, for whom He did foreknew, sapagkat yung kanyang nakilala nung una pa, before knowledge, no, sa atin. He did predestinate them. Sila ay kanyang itinalaga na mahubog na kawamis ng kanyang anak. He predestinated them to be conformed to the image of His Son, si Jesus Christ yun. Sa mga tuwid, ang gusto ng Diyos Ama, bawat isa sa atin ay sumakayon, mahubog, may nalinsunod ang ating larawan sa larawan o wangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Because first of all, ang bawat tao ay nilalang ayon sa larawan ng Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Let us make man in our image after our likeness. Kakasundo yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Noong lalangin na ang tao, ay sabi, and God made man in His own image after His own likeness. So mga tuwid, noong lalangin ng tao, nilalang na sa larawan ng isa sa kanilang mga nag-uusap. Kaya may mga nagsasabi na, yung nag-uusap daw niya, kausap daw ng Diyos ang anghel. Hindi totoo yun. Sapagkat kung anghel mga yun, ang mga anghel madalalang na. Ang mga anghel ay nilalang, hindi sila madalalang. Okay. So, we were created in the likeness, in the image of God. Sino itong God na ito na tinutukoy? Sapagkat yung Diyos Ama ay Diyos na hindi nakita.
Sino yung image? Who is the image of the invisible God? Sa New Testament, ang Panginoon Jesucristo ang larawan ng Diyos na tinapita. Sa mga tuwid, nung tayo nalangin, tayo ay nilalang ayon sa wangis, ayon sa larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya lang, nung mahulog si Adan at saka si Eva sa pagkakasala, tayo mga kalahi ni Adan at saka ni Eva ay dahil sa pagkakasala, nasira na yung image na yun. No? So we have to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. May balik yung ating larawan sa larawan na sinira. May balik yung larawan na sinira ng kasalanan sa larawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya siguro ngayon, dahil sa kasalanan na sumira ng larawan ng Panginoong Hesus Kristo, marami kang makita sa labas na larawan ni Satanas. Hindi na larawan ng Panginoong Hesus Kristo ang iyong nakita. No? Dahil yung larawan na dapat kawamis ng Panginoong Hesus Kristo ay sinira ng kasalanan. So, ang nais ng Diyos Ama sa lahat ng mga for whom He did foreknow, yung kanyang nakilala noong una pa man, no? Bago pa malalang ang sanlibutan. Doon sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 6. Verses 3 to 6. Bago pa nalalang ang sanlibutan, ay meron ng pagkakilala sa atin ng Diyos Ama. Meron ng foreknowledge ng bawat sa atin. At yan yung bagayan, yung sinasabi doon na, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. How? In Christ Jesus. No? Yung mga, those who have been foreknown by God the Father, before the creation of the world, they have been blessed with spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Sa mga tuwid, yung mga inilapit nila ang kanilang buhay kay Jesus. Marami kayong makita sa New Testament na sinusulat ni Apostol Pablo. In Christ Jesus, no? In Christ. Marami kayong babasa na ganyan na expression. Lang kahulugan yan ay yung buhay mo, ipinasakot mo na kay Jesus. Yung buhay mo ay ipinailalim mo na sa pangunguna, sa pag-ira ng ating Panginoon Jesucristo. Inalisunod mo na ang iyong buhay sa Kanya. No? Pinasakot mo na ang buhay mo sa Kanya in Christ Jesus. Halimbawa, sino man na nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. If anyone is in Christ, he is a new creation. No? In Christ. Itinuloy mo na, ihinantong mo na ang iyong lahat sa Panginoon Jesucristo. Hindi mo itinuloy ang sarili mo sa sanlibutan, sa kasalanan. Hindi. Itinuloy mo na ang iyong lahat kay Jesus. Sa mga tuwid, ikaw ay nabubuhay, gumagalaw, kumikilos para kay Jesus. In Him we live and move and have our being. No? Kung kapag gano'n, no? Kapag gano'n ang buhay mo, pinasakot mo na ang buhay mo kay Jesus, you are blessed with spiritual blessings in heavenly places. Paano? In Christ Jesus. Yung mga blessings ng
Diyos ay dumarating sa atin na nakalapit kay Kristo Jesus. Hindi mo makakamtan ng blessing ng Diyos labas kay Jesus. No? Outside of Jesus, wala kang kabuluhan. That's why the call of the Lord Jesus Christ is for us to gather with Him. Pakipagtipon sa Kanya. Huwag kang humiwalay sa Kanya, no? Dahil kapag ikaw ay humiwalay sa Kanya, hindi ka nakipagtipon sa Kanya, ano ba lang yung gawin? Mauwi sa wala. Yan ang sinasabi ng Panginoon, no? Ang sino mang hindi nakikipagtipon sa akin ay laban sa akin. At ang sino mang laban sa akin, siya ay sumasambulan. Kapag ikaw ay laban na laban kay Jesus, yung gawin ng buhay mo, laban palagi kay Jesus, dating ka sa dulo ng lahat, wala kang magaganda. Wala kang kainan na. Sa kaduluduluhan ng ating buhay, wala tayong madadala sa harap ng Panginoon, kundi yung ating sarili. Wala tayong madadala na yung mga milyon-milyon natin sa bangko. Wala tayong madadala na titulo natin, no? Galing sa iba't ibang pamantasan. Wala tayong madadala ng mga lupain. Wala tayong madadala ng mga parangal ng tao, trophies, plaques. Wala. Hindi natin madala lahat yun. When we come face to face with the Lord Jesus Christ, sarili lamang na. At kung ano ang ginawa natin sa ating sarili. Yung mga iba ay ang dami mga ginagawa. No? Anong tawag yun? Mga world record. No? Siya kumain ng pinakamaraming sili. Yeah. Sili king. Siya tumakbo ng marathon in just a little over 1 hour. Wow. Pagdating natin sa harap ng Panginoon, kita na, Lord, siliking ako ng mga buhay. Lord, nung ako'y nasa loob pa, kumain ako ng katakot-takot na bubo. Wala, hindi natin matadala lahat yun. Matadala lang natin yung ating character sa Panginoon. We will not be able to bring any reputation. No? Your reputation is what the people think about us. No? Yung character natin, that's what the Lord thinks about us. Yun ang matadala natin. Kaya, mahalaga ng ating buhay ay may hubog natin sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil yun ang gusto ng Diyos Ama, that we should be reformed. We should be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Dahil yung ating larawan dahil sa kasalanan, sinira. No? Dapat ang ating kawamis ay kawamis ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, paano natin makakawamis ang Panginoon sa Kristo ngayon? Halimbawa, ang Panginoon sa Kristo ay katotohanan. Tayo ba ay nabubuhay sa katotohanan?
Dahil, paano tayo mabubuhay sa katotohanan? Dahil yung papalaki. Diba? Kaya tignan nyo ngayon yung mga sapatos ng mga babae. Kapal dito. Mas makapal pa dito. Diba? Kapal. Oh. Yung mga lubak-lubak ang mukha. Diba? O, tatapakan yan ng make-up. Yan yung mga ng make-up. Pupunuan, yung kulang. Pagka yung estudyante, hindi makaabot sa passing grade, mag-make-up para madagdagan yung kanyang grade. Yun, make-up. Alam nyo sa States, yung cosmetics yan yung hundreds of billions of dollars na industry. No? At yan na rin ay umabot na rin sa ating bansa. No? Yung mga matataba, tinatanggalan ng building. Yung mga wala, pinagkakaroon. So, ano yan? Meron tayong pinagtatakpan. So, paano tayo mabuhay ngayon sa wangis ng Panginoon Jesucristo? The Bible declares that every one of us is a sinner. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kung ating pinagpipilito, wala akong kasalanan. No? Pinagmamalaki natin, wala akong kasalanan. Napakait ko. Wala akong ginagawang masama sa aking kapwa. Lahat ng magagawa ko, ginagawa ko para makatulong sa aking kapwa. Ang bait ko. Hindi yan kabalikan. Kayo bakal yan. No? Dahil kahit na pagsigawan mo sa buong sanlibutan na ikaw ay walang kasalanan, the word that declares still that we are all sinners. Tignan nyo ang nagsalita na niya, si Apostol Juan. Si Apostol Juan, siya ang mahabang buhay sa mga apostol. Siya ang sumulat ng the last book of the Bible, the book of Revelation. Siya ay, dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, he is filled with the Holy Spirit. Lahat ng mga kasama niya mga apostol, nung matakip ang Panginoon, takbuhan. No? Ang Panginoon ay si Apostol Juan lamang yung nanatili na kasama ng Panginoon. Hanggang doon sa cross. Kaya siya ang pinagbilinan ng Panginoon sa Kristo, pinagbilin sa Kanya, si Maria. Then nandun, the foot of the cross. And yet, he says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Isinasama niya ang kanyang sarili niya, no? We, kasama. Hindi niya pinagpira kanyang sarili na tayo ay makasalanan. At kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. So, paano ngayon yan? In the letter 4 to the Romans, sabi chapter 1, lahat ay makasalanan, walang may dadahilan. No one is without excuse. Pagdating sa chapter 2 ng Romans, no? Kung hindi kayo inuusig ng yung conscience, buddhi, kung hindi kayo inuusig ng yung buddhi, ikaw ay sinusumbatan na kautusan. Kaya pagdating sa chapter 3, declaration that no one is
righteous, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Pagdating sa chapter 5, sa pamagitan ng isang tao, si Adam. For by one man, sin entered into the world. And then by sin, and then passed upon all men, for all of them to sin. Kaya pagdating sa chapter 6, nahatulan ng kamatayan. For the wages of sin is death. So, paano natin makawawis ang ating Panginoon Kristo sa ganyan na kalalagayan na bawat sa atin? May paraan. Dahil pagdating ng Panginoon Kristo, when the Lord will appear sa kanyang pagdating, no? Sa pabalik, doon sa rapture, ang sabi ni Apostol Juan, mga anak, hindi pa nahayan kung ano ang ating magiging larawan. But when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. We shall be like Him. Tayo ay makakawaras natin ang ating Panginoong Kristo. Doon din sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Yung context naman na yun ay ganito. Si Moses, after communing with the Lord, doon sa mundo, pagbaba niya, yung glory ng Panginoon naglinig sa kanyang mukha. So he had to put a cover on his face dahil naglinig yung liwanag ng Panginoon. Sabi ngayon ng Apostol Pablo, hanggang ngayon, yung mga Hudyo, pag binasa nila ang banal na kasulatan, may talambong pa rin ang kanilang pag-unawa ng kahulugan ng banal na kasulatan. Hanggang ngayon, subalit, pagdating ng panahon na sila ay malumpalik sa Panginoon, yung talambong na yun ay maalis. Dahil makikita nila yung glory ng Panginoon Kristo. Ngayon, compared to us, no? Tayo walang talambong. Walang talambong. Kaya natin nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoon Kristo. We see the face of the Lord Jesus Christ from glory to glory, and we are being transformed into His image from glory to glory. Isip ko, paano yan? Pag pinagmamasdan mo ang Panginoon, no? Klaro ang ating nakita Diyos. The veil has been taken off from our eyes. No? Hindi ka ganyan mga Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoon Kristo. Pag binasa nila si Moses, the book of Moses, in the Old Testament, hindi nila nakita ang Panginoon Kristo doon because of their vague understanding of the Word of God. Pero tayo, nakasalit na lang na yun, na naiintindihan natin kung kung sino yung Mesias, kung sino ang Panginoon Diyos, na pinapakilala sa ating sa Bible na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. No? Klaro na nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, and we are being transformed from glory to glory. Yun ang hindi ko maintindihan mo. Bakit pag ikaw ay lagi nakatanong kay Jesus, you are being transformed from glory to glory. Diba? Hebrews 12, sabi doon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit? Kailangan pagpamasdan natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kapag, ganito yun, kapag meron kang laging kasama, no? Yung
kasama na yun, eventually, yung mga traits niya nakukuha mo. Meron akong nabasa minsan na sinasabi nila, yung magkasama ka, unti-unti nagiging magkamukha. Nabasa niya yan, narinig na yan. No? Pero, kapag meron kang laging kasama, yung mga traits ng kasama mo, nakukuha mo. Kaya meron kasabihan na pakita mo sa akin kung sino mga kasama mo at sasabihin mo kung sino. Diba? Halimbawa, laging kasama mo, mga lasing mo. Oh, after some time, kasama ka na sa paglalasing. Kaya yung bilasa ng EJ, pakailangan natin kung kanino tayo sumasama. Right? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. Kung ang mga ungodly ang kasama palagi, eventually, you will be following their counsel. No? Who does not sit in the seat of discord. So, pakailangan mo kung sino kasama mo dahil yung mga kasama mo, i-influence ka. Dapat ang ating dapat makasama ay yung those who can sharpen us. No? Iron sharpened iron. Sabi sa Proverbs, no? Iron sharpened iron. As a friend, brightens the place of his friend. No? Pero ang punto doon ay, kung sino kasama mo, diyan mo makikita kung sino ka. Kung ikaw ay naglalaro ng tennis, no? At yung kalaro mo, hindi ka galing, no? Kinakailan yung kalaro mo, mas magaling ka sa iyo. Pero kung ang kalaro mo palagi ay mas mahina rin sa iyo, hindi ka mag-i-improve sa iyong pagod, no? So, tignan natin sino yung ating mga kasama. Ngayon, dito, kung ang ating tinatanaw palagi ay si Jesus, we are being transformed into His glory, into His image from glory to glory. Lagi mo basahin ang kanyang salita, lagi mo pag-aralan, i-meditate ang kanyang salita. Tignan mo, eventually, the glory of the Lord will be manifested in your life. Doon din sa 2 Corinthians chapter 3, meron sinasabi doon na we are living epistles showing or manifesting the Lord in our lives. Kapag tayo ay dala-dala natin yung wangis ng Panginoon, yung tao na hindi, they will have an occasion or a chance to be able to read the Word of God sa pamagitan ng ating mga buhay. Sapagkat tayo ay we are being transformed from glory to glory. We are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ. From glory to glory, mababasa nila sa ating mga buhay yung buhay ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi man nila mabasa, pero sa pamagitan ng buhay ng ating mga alagad, mga mananampalataya, mga tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo, we can also transform this world. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that which is good, acceptable, and perfect will of God.
pakaingatan natin kung ano ang sisilid natin sa ating kaisipan. No? Dahil yan ang laman ng ating puso. No? The thoughts and intents of our hearts. Yan yung laman ng ating puso. At kung ang imagination and the thoughts of our hearts is continually evil, just like in Genesis chapter 6, yung laman ng puso mo eventually will come out of your life. Kaya kung ang laging sinisilid mo sa iyong sarili ay puro masasama, lalabas sa iyong buhay, masasama. Tingnan mo, manood ka ng manood ng TV na puro violent, no? Yung mga papanood mo doon, dahil ka, magiging violent ka rin ng tao. Kaya meron mga nakita natin sa dyaryo, nababasa natin sa dyaryo, na parang sa TV, sa news, na yung bata, pinaril na yung kanyang yaya, no? Why? Because of violence. Yung mga naglalaro sa computer na yung mga violent na mga games, di ba? Merong nagpataya. Dahil laman ng kalang kaisipan, laman ng kalang puso, puro violence, puro masama. That will come out of our lives. That's why Paul, in advising the Philippians, pakaingatan ninyo kung ano ilalaman ninyo sa inyong puso. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, lovely, and of good report, sabi ko po, if there be any virtue, if there be any praise, think all these things. Yan ang nilaman natin sa ating puso. No? Pagka binabago natin ang ating kaisipan, no? Yun tayo yung wawis natin ay it's being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Dahil sa Panginoon sa Kristo, walang naisip na masama, kundi mabuti. Pawang mabuti. Nung ginawa niya kung saan ito na ito, tinignan niya ang kanyang ginawa, and God saw all that He created, and it was very good. So, ang ilalaman lang natin sa ating isip, pagka si Satanas naglalaman ng masama sa ating isip, no? Satanas, lumayos na niya. Do not let the devil get a foothold on you. Huwag yung pagbigyan. Dahil pagka binigay mo ito, tututin ang mga music. Sabi niya, huwag ka siya, pwede naman. Kung bibigyan kita ng magandang regalo, sige. Ganyan. Bigay mo yan. Pwede naman, hanggang dyan. Bibigyan pa kita ng mas malaking regalo. Sigurado mo, sabi niya. Maya-maya, nilulong ka lang ni Satanas. Walang nag-umpisa sa pagtuloy ng 4 na case na beef. Wala. Patikim-tikim lang. Noong nagsisigarilyo ako, hindi ako nakumpos siya sa kainin isang kaha, sa isang kaha. Nag-umpisa lang ako sa patikim-tikim. Yung mga kasama ko, patikim-tikim lang. Tapos, nilulun na ako. Nung hindi na magkasa yung sigarilyo na filter, para masiyahan ako. Nung hindi na ako masiyahan, nagtabako na ako. That's how sin works.
Yung maliit lang yan. So, never give Satan a foothold in your life. No? Ngayon, balik tayo dito. Sa Galatians 2:20, ang sinasabi ni Pablo, I was crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. Para tayo ay makawagis ng Panginoon sa Kristo, unang-una, you die to yourself. You deny yourself. If anyone shall come after me, said Jesus, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Yung ating naturaleza, we are not sinners only because we don't sin. We are sinners by what we are. No? Yun ang naturaleza natin. Yung naturaleza natin ay mahilig sa kasalanan. So, yung wangis mo, wangis ng kasalanan, wangis ni Satanas. Para ikaw ay makawangis ng Panginoon, mamatay ka sa iyong sarili. Ay, hindi ko sinasabi mag-50 tayo. Meaning, yung ating gusto sa ating naturaleza, huwag nating pagbigyan. Huwag nating pagbigyan. Kaya, ibilang natin ang ating sarili na we have been crucified with Christ. Kalapit tayo na naipako sa krus, kalapit tayo na namatay, nakasama ni Kristo, kalapit tayo na nailibing, nakasama ni Kristo, subalit kalapit din tayo na nabuhay, nakasama ni Kristo. No? I've been crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Tanggihan ang sarili. Pasanin ang cross. Take up His cross daily, araw-araw. No? Pag-gising ng umaga, ano mabubuhay mo? Wisip na buhay. Oh, no. Dahil iniisip mo yung mga tungkulin, no? Yung cross na yun, na pinapasa sa atin ng Panginoon sa Kristo, yun yung ating mga responsibilidad. No? Those are our responsibilities. And we have to shoulder them. Hindi yan cross ni Jesus. Walang makakapasa ng cross ni Jesus. Siya lamang, no? Hindi tayo ang magliligtas ng sanlibutan. Pero ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ay we should be responsible. Yung anong mga tungkulin natin sa trabaho, sa tahanan, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, kung tayo na anak, gawin natin lahat yun. Saka pala tayo makakasunod kay Kristo. So we have to deny ourselves. Una, keep on looking at Jesus. Pangalawa, deny yourself. Pangatlo, si Jesus ang mabubuhay sa iyo. Ibilang mo na ang iyong sarili na patay sa kasalanan, subalit buhay kay Jesus. Hindi natin magagawa ito. Na tayo ay makasunod ng lubusan sa Panginoon sa Kristo. No? Hindi natin magagawa ito ng sarili lamang natin. Magagawa lamang natin ito pagka inilapit na natin ang ating sarili kay Jesus. Doon sa Romans chapter 7, sabi ni Paul, alam ng aking isipan ko anong tama. Pero yung aking katawan, gumagawa ng kasalanan. No? So sabi ni Paul,
Oh, wretched man that I am, who can deliver me from this body of sin? Pero doon sa rhetoric question niya na yan, meron ding sagot. Si Paul. Thanks be to God who gave me the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. We can only have victory against sin, against this evil world, that we may be totally conformed to the Lord Jesus Christ through Jesus Christ Himself. Kung iyon ang inilapit ang iyong sarili, yan yung ating nire-recite. Wala na akong sariling katwiran. I have no righteousness on my own. No? Ang righteousness ko ngayon ay si Jesus.